Kumusta mga ka-Smart Pinoy? Mabilis lang na tanong. Sa tingin nyo ba, handa ang bahay nyo kung sakaling magkaroon ng sunog? Marami sa atin hindi ito naiisip araw-araw pero napakahalaga nito. Kaya naman heto ang mga Smart Pinoy hacks para masiguradong mas ligtas ang pamilya nyo. Alam nyo ba na isa sa pinakadelikadong sakuna sa mga tahanan ay sunog? At madalas ito ay dahil sa mga bagay na akala natin ay simple lang. Tingnan nyo sa paligid ng bahay ninyo. May mga overloaded ba na extension cord kung saan-saan? Tipong isang saksakan, ginawang octopus na para sa TV, electric fan, charger ng cellphone, at kung ano-ano pa. O kaya sa kusina, nakasanayan na ba na iwanan ang niluluto habang may katsikahan sa labas? At ang pinakamatindi, ang mga luma at sira-sirang electrical wiring na tila ba isang iglap lang ay puputok na. Ang masaklap na resulta nito, kapag nagsimula ang apoy, sobrang bilis nitong kumalat. Ilang minuto lang, ang lahat ng pinaghirapan mo, ang mga gamit na inipon mo ng maraming taon, at ang pinakamahalaga, ang kaligtasan ng pamilya mo ay maaaring mawala sa isang iglap. Nakakatakot isipin, di ba? Pero ang magandang balita, maiiwasan natin ito. Hindi natin kailangan ng malaking gastos o komplikadong solusyon. Ang kailangan lang natin ay maging Smart Pinoy at gumawa ng mga simpleng hakbang para protektahan ang ating tahanan. Kaya ano nga ba ang mga Smart Pinoy fire safety hacks na ito? Simulan natin sa pinakaugat ng problema. Unang-una, i-check ang inyong electrical wiring. Kung ang bahay nyo ay ilang dekada na, o kung napapansin nyong laging nagtitrip ang breaker o may amoy sunog na plastic, oras na para tumawag ng lisensyadong elektrisyan. Huwag nating ipagpabukas. Ang kaunting gastos sa pagpapa-inspect ay maliit na halaga kumpara sa posibleng pinsala. Pangalawa, iwasan ang overloaded outlets. Isang appliance, isang saksak. Kung kailangan talaga ng extension cord, siguraduhing heavy-duty ito at huwag isaksak ang mga high wattage na gamit tulad ng plansa o microwave oven ng sabay-sabay. At please lang, gumamit tayo ng mga dekalidad na circuit breaker. Ito ang unang depensa ng bahay nyo laban sa electrical fire. Pangatlo, at ito ay isang murang investment na pwedeng magligtas ng buhay, mag-install ng smoke detectors. Maraming nabibili online o sa hardware stores na abot kaya lang. Ilagay ito sa mga kwarto at sa common areas tulad ng sala. Ang maagang babala o early warning na ibibigay nito ay sapat na para makalabas kayo ng ligtas. Pang-apat, keep fire extinguishers handy. Hindi ito display lang mga ka-Smart Pinoy. Dapat mayroon kayo kahit isa sa kusina kung saan madalas nagsisimula ang sunog at isa pa sa sala o malapit sa labasan. Maglaan ng oras para alamin kung paano ito gamitin. Tandaan ang acronym na PASS. Pull the pin, aim at the base of the fire, squeeze the lever, and sweep side to side. Simple lang, pero napakalaking tulong. At panghuli, magkaroon tayo ng safe cooking practices. Bago magluto, siguraduhing walang mga flammable items malapit sa kalan tulad ng kurtina, basahan, o cooking oil. At ang golden rule, huwag na huwag iwanan ang niluluto, lalo na kung gumagamit ng mantika. Kung kailangan umalis, patayin muna ang apoy. Ayan! Simple lang, di ba? Ang pag-check ng wiring, pag-iwas sa overloading, pag-install ng smoke detector, pagkakaroon ng fire extinguisher, at ligtas na pagluluto. Ang mga smart hacks na ito ay katumbas ng mas ligtas na pamilya at mas panatag na isipan sa loob ng ating tahanan. Hindi natin kailangang matakot, kailangan lang nating maging handa. Sana ay marami kayong natutunan sa episode natin ngayon. Sa susunod na video, alamin naman natin ang mga hacks para sa tamang ilaw at lighting design na hindi lang magpapaganda ng bahay nyo, kundi makakatulong din sa pagiging tipid kuryente. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan, maging isang Smart Pinoy. Ingat!